Ngayong gabi sa tanan, magasugod na usab kita sa ato ang online Bible study. Matag-Huwebes kini siya alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod, magabasa ko diri sa Hebrehanon 4:12 ug 13. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab, ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios, walay binuhat nga natago, hinunoa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag ra unya kitag husay. Sa pagsugod magaampo ta. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, kami magkaduol sa imong balaan nga presensya. Magapaubos kami diha sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi. Salamat Father God sa opportunity na usab nga diin magaduol nga kanimo pinagi sa pagsunod sa imong mga kabubuton, pagsimba kanimo pinagi sa pagtuon sa imong pulong. Ug salamat Father God sa mga panahon nga gihatagan ni kanamo. Samtang naghulot kami sa imong pagbalik, aduna kami mga opportunities nga diin mahimo aron lamang sa paghatag kahimayaan nga kanimo. Sayod kami nga kung kami limpyo da sa mga tubangan, puno sa balang espiritu, ang among mga buhat madawat da sa mga tubangan. Ubani kami nini nga kagabhion, tudloy kami sa imong pulong, especially sa pagtulunan anti-Semitism. Kini akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Now, atong pag-tunan kining anti-Semitism, especially nga atong nakita sa ato ang panahon karon, usa ka obvious kayong event or kasaysayan nga nagapanghitabo sa kalibutan nga diin makita gyud nato og unsa ang pagdumot sa mga tao sa kalibutan sa mga Hudiyo. Ug ngano nga ginadumtan man gina sila, no? So hatagan nato kana siya og gamay nga pagtuon aron nga aduna kitay idea ug ngano nga ang mga nasod sa kalibutan aduna man gyud kasuko og pagdumot sa mga Hudiyo, mga katawhan nga Israel, no? So ato kining tagsa-tagsaon karon, no? Nagaingon din in his scholarly book Semites and Anti-Semites, no? Semites and Anti-Semites, Bernard Lewis presents three categories of hostility directed toward Jews, no? So itong nakita din bisan man kini si Bernard Lewis, no? Aduna siya tulog ka kategorya ug ngano man gyud nga ang mga Hudiyo ginadumtan man gyud, no? The first is opposition to Israel as a nation. So the first is opposition to Israel as a nation. Morning una, no? Ang una ginang hunahuna din nga dili gyud sila gusto nga adunay nasod nga Israel. O bisan tinuod nga gitukod ka na isa sa Dios sa dugay ng mga panahon, apan dili gyud nila gusto nga adunay mga Hudiyo, no? Isip sa kanasod. Ikaduha, to her foreign policy, Ortho-Zionism, as a political and religious ideology, no? Without necessarily being inspired by prejudice. The second category is normal prejudice, no? Which is often directed against those of another tribe, another race, another faith,
or from another place. Mana siya, no? The second category includes the attitudes which majorities sometimes adopt toward minorities. The third category of enmity portrays the Jews as the root of virtually all evil in the world, engaged in an eternal and universal conspiracy to infiltrate, corrupt, and ultimately rule the Gentile world. This third category includes the desire of the anti-Semite to castigate, eliminate, and finally to physically exterminate the Jew. Mao ginilang plano. Ang gusto gyud nila nga mawala gyud ang mga Hudiyo sa kalibutan. Now, gikan pa sa Old Testament time pa, gikan pa sa pagulipon sa mga Hudiyo sa Egypt, ang number one nilang kalaban, ang mga Egyptians, padulong na din sa gitawag na to Kanaan. Grabe gud ang gitawag na to kalaban sa mga Hudiyo. Kuan gyud bisagasa sila moadto. Sa tungod sa gitawag na to og promise sa Dios sa mga Hudiyo. Promise sa Dios alang sa mga kaliwatan ni Abraham. Aduna naman goy promise ang Dios alang sa mga Hudiyo. O gitawag na to kanang una niya na o gitawag Abrahamic Covenant. O dili gina sila ma-erase, dili gina sila mawala sa mapas kalibutan ang mga Hudiyo. Mahibalo na kita nga pipila ka mga panahon, grabe ang ilahang gitawag na to nahiaguman nga mga pagsulay. In fact, pila ka mga empires ang atong nakita nga nagdumalas tibok kalibutan nga nag-invade sa mga Hudiyo. Gi-invade sila sa Babylonia, gi-invade sila sa Persia, gi-invade sila sa Grecia, gi-invade sila sa Roma. And until now, atong nakita, napaghihapon ang gitawag na to pag-castigate, no? Napaghihapon ang persecute sa mga Hudiyo. O gikan pa sa mga Old Testament time pa gyud. Kung atong panahon, ang panahon ni Esther, sa panahon ni Esther, gustong huruton og pamatay ni Haman ang mga Hudiyo sa Persia. And then sa panahon sa 19th centuries, sa ikaduhang gubat sa kalibutan, si Hitler po ang gigamit sa atong kaaway. Nga din halos nahurot ang mga Hudiyo nga nasa Germany during that time. More than 6,000 to 8,000 ka mga Hudiyo ang nangamatay sa Germany. Ug hangtod karon atong nakita ang mga nagpalibot nga mga nasod gusto nga mo annihilate sa mga Hudiyo. Ug busa usa ka thrilling kayo nga atong pagatun-an kini gitawag anti-Semitism. The word anti means against, and then Semitism gikuha kini siya sa mga Shemites, no? Mga kaliwatan ni Shem. But just remember nga ang kaliwatan ni Shem, atong nakita ka na siya nga na-divide po na siya, no? Kay si Shem naman po siya mga katawhan nga diin atong nakita nga naadto sa pikas nga dapit, no? Apan ang hisgutan nining anti-Semitism is naghisgot gyud sa mga rasa sa mga Hudiyo nga nakaroon sa Israel. Now, as anti-Semitism was originally published by R.B. Tim Jr. in 1974 as a warning against the misguided, detestable, and anti-Christian nature
of the later two categories of antagonism toward the Jew. People may legitimate differ with the foreign policy of Israel or reject an individual Jew as long as the disagreement or rejection is not motivated by anti-Semitism. However, animosity against Jews has advanced well beyond disagreement with the national aspiration. So atong nakita ang kahimtang karon sa mga Hudiyo, lisod yun, no? So the noxious forms of anti-Semitism had increased dramatically. In fact, kung unsa ang nagapanghitabo kaniadto, mas nagkagrabe sa ato ang panahon karon. Ang gitawag nato pag persecute, no, sa mga Hudiyo. In 1975, the United Nations General Assembly passed a resolution defining Zionism as a form of racism and racial discrimination. Racism, the universal epithet that conveys an inherent superiority of one race over another, was ironically turned against the Jew. The racism label has ever since been used against the Jews by Israel, hitting governments and anti-Semitic officials around the world to spread fear and irrational hatred among their own people. Since established as a national entity in 1948, natukod man sila, no? Isip sa kanasod sa 1948, mao kining ikaduhang pagkahuman sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Kay nawala man gyud ni sila ay nasod. Walay nasod ng Israel gikan sa 70 AD. Now paminawa ha, walay nasod nga Israel gikan sa 70 AD. Sa dihang na invade sila sa Roma sa 70 AD, ubos sa pagdumala ni General Titus, atong nakita din ha nga giwasak-wasak gyud ang ilahang nasod. O gikan niadtong panahon na wala gyud Israel nga nasod nga nag-exist. Not until miabot ang 1948. Pagka 1948, tungod kay nakita sa mga gitawag na to ubang mga katawhan sa kalibutan, especially sa mga British, nga doon nagyoy dapat nga nasod ang Israel tungod sa ilahang racist nga naagyod, ilahang blood nga adunay gyud. Ug tungod nga na sa 1948 dito adunay namugna nga partial, gitawag na tog partial kay di pa mo gid na sa total, partial restoration and regathering of the nation of Israel sa 1948. Now, nganong moingon man tag partial? Tungod kay ang saad sa Dios sa Israel, ang ilahang yuta gikan sa Nile River padulong sa Euphrates River. O wala man na matuman hangtod karon. In fact, kung magatanaw ka sa mapa karon sa Israel, ang nasod nga Israel karon, kung imong pagkatanawon sa mapa, perting gamaya lang gid kayo. O kung imong pagkatanawon ikumpara siya sa ubang mga nasod, perting gamaya rin sa Israel. So sa 1948, yes, namugna, na-restore ang nasod nga Israel, pero gamay lang kayo. Napahakan pa gani din sa West Bank ug sa kaning gitawag sa Gaza. Ug mao nang dapita karon nga adunay dako kayo nga kagubot. Now, mao kana sa 1948, no? Israel has been forced into war, compelled to fight, or be driven into the sea. However, many Western governments have demanded that Israel conform to standards of behavior appropriate to a nation at peace. Mo nang demand sa gitawag na to many Western governments, no? Undoubtedly, these same nations, if faced with similar threats of terrorism and devastation, would react
not unlike Israel. O bisan man sa atong panahon karon, mao gyapon kana atong nakita. Ang nasod nga Israel nagareact gyud sila sa dihang adunay mga nasod nga gusto nga binuang sa ilaha, mag-terrorize sa ilaha. Mabito nang ang ilahang principles nga kinsa tong mo hard sa ilaha, ilahag yung paggabalusan. So mo gina ilahang prinsipyo. O nakita nato sa dihang tawag nato gi-terrorize sila sa Hamas niadtong tuig 2023. Tuig kato sa bulan kato sa October, no? October 7, no? Atong nakita din og yun sa Israel pag-heart ang Palestine. Kay mo gina ilahang prinsipyo nga kung kinsa tong mag-terrorize sa ilaha, mas sakit ang ilang ibalos ngadto kanila. Og nahitabo sa pagka atong nakita nagkahina na magid ang Hamas kini pong Lebanon kay nagapilapil pod o karon ang Lebanon na pod lang giatake. Ug atong nakita mas dako ang kadaot sa mga nga mugo against sa Israel. Tingalatan niya na kagamay-gamay kay nga nasod apan kaya sila nga makaproteksyon silang nasod bisan man og mga dagko nga mga nasod ang nakig-away batok ngadto kanila, no? Now just remember, adunay unconditional promise ang Dios alang sa mga Hudiyo. So kana bantayan nato kana sila, dapat masabtan nato kana siyang gitawag natong unconditional promise gikan pa kana kay Abraham. So these nations, if faced with similar threats of terrorism and devastation, would react not unlike Israel. In fact, in less serious conflicts, certain countries have shown even less restraint toward their enemies than Israel. Now displaced toward the Palestinians, no? So examples includes the British during the Arab Revolt in 1936 to 1939, the French Algeria in the 1950s, unjust repression of the Sikhs in 1984, and more recently the Russians in Chechnya. Now, these remarks describing Israel's restraint are not cited to excuse actual misdeeds, but to expose a double standard. Israel must comply with a norm of conduct that other government would not require of themselves. The hypocrisy of castigating Israel for behavior that is acceptable to these nations in corresponding circumstances betrays a discriminatory standard. The word for that discrimination is gitawag na tog anti-Semitism. Amo nang gitawag na tog anti-Semitism. Og sumala pa ni Bernard Lewis observes that the Arab war against Israel has become generalized as a war against all Jews. As proof, he quotes excerpts from certain literature, textbooks and newspapers of Islamic and Arab nations, which depicts Jews collectively as hostile, malevolent, subhuman. No? So Egypt Daily's newspaper, All Aram, printed an article on October 2000 repeating myths that Jews are used Christian blood in their rights. An official Jordanian government textbook for high school students described Jews as innately deceitful and corrupt. Up to the present, it states they are the masters of usury and leaders of sexual exhibitionism and prostitutionism. In literature across the Arab, a swastika is routinely superimposed over the Israel flag.
This anti-Semitic imagery is now embedded in the mainstream discourse concerning Jews in much of the Islamic world. And in addition, censorship by Arab governments or by Arab journalists often eliminates any portrayal of Jews in a favorable light. Anti-Semitic outbursts have increased in Europe. Vandalism and desecration of synagogues are becoming commonplace across France. In today's Russian Federation, Jews have experienced public manifestation of political and popular anti-Semitism, including acts of violence. Germany, Belgium, and Poland, which had their Jewish population exterminated in the Nazi Holocaust, morning panahon ni Hitler, are showing signs of rekindled anti-Semitism. Even in England, a bastion of pro-Semitism, vandals ransack a synagogue in northern London, smashing windows, destroying property, and distorting the art. Torah and rabbis lectern under the Star of David. The United States has not remained unaffected by the escalation of anti-Semitism. Anti-Semitic conspiracy theories place Jews behind secret sinister plots to tune Washington into war with Iraq. Pseudo-Christian groups called identity churches, which encompass the Christian Defense League, Aryan Nations, Christian Patriots Defense League, and certain elements of the Ku Klux Klan, perpetuate the myth that Jews are responsible for the world's problems. On college campuses including Harvard, Michigan, and MIT, certain students' organizations have equated Zionism with racism and have demanded that universities across the United States remove all Israeli investments from their endowments. At the same time, the Anti-Defamation League of B'nai British report that anti-Semitic incidents in New York City rose by 49% in 2000 and by 4% for the nation. So neither the United States nor any other nation can afford anti-Semitism. The scriptures state that God curses those who curse Israel in Genesis 12:3, and that promise to Israel from God remains immutable. So atong nakita kanang saad sa Genesis 12:3, wa ginay pagkausab hangtod karon until this day. God reserves the sovereign right to punish the Jews for disobedience. Tinuod ka na, ang mga Hudiyo under paghihapon sila sa 5 cycles of discipline nga makita diya sa Leviticus 26:14-39. But God is still preserving them. So, but throughout their history, He has preserved this race of people because of His promise. Israel has a guaranteed national future which no human or satanic machinations can destroy. The Jewish race was founded on the principle of belief in the promise of God. This is the legacy of Abraham, Isaac, and Jacob, and the challenge to the Jew in every generation. Jesus Christ is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. To deny Him signifies rejection of the spiritual heritage of the Jewish people and constitutes the underlying cause of many catastrophes in Jewish history. The solution resides in appropriating their own heritage through the work of Christ on the cross. No one, especially the believer in the Lord Jesus Christ, should ever participate in anti-Semitism. The believer must understand the historical and future plan of God for Israel. Keeping the divine perspective in mind guards against any form of anti-Semitism. The assimilation of divine perspective comes from hearing and believing the message of the Bible
For this reason, it is imperative to present this biblical view of anti-Semitism. Now, dinhi kita karon sa the Middle East Crucible. O ato nakita nga nahimo silang melting pot ang Israel. Bugnagid sila ang grabing kagubot. Now, let us focus now on the Middle East. The eyes of the world are focused on the troubled Middle East. Now, hinunduman din nato nga ang kalibutan sumala pa sa gitawag na pagprinsipyo dahil sa pulong sa Diyos, naka-focus ng Diyod sa nasod ni Israel. O kung saan hitabo sa kalibutan, ang Israel mo ay pinakasintro sa tubok ng kalibutan. O ang Diyos, adunay, just remember, ang Diyos adunay saad sa nasod ni Israel. O busa, ato nakita din nga ang mga mata sa mga katawhan sa kalibutan, naka-focus diya sa magubot nga dapit na mo ang gitawag na Middle East. So, where the hatred of Palestinians, Arabs, for their Jewish half-brothers has erupted into full-scale rebellion. Actually, half-brother man sila, no? Kining Palestinian o Jewish. Kaya kining Palestinian, kang Ismail man siya, and then kining Jewish, kaya Isaac, no? Busa gitawag sila half-brothers. Pero grabe yung dumot grabing panag-away ini. Hangtod na ni siya moabot dito sa Armageddon campaign. The Palestinians are demanding an independent and separate state. Ngunit gusto sa Palestinian, makabaton sila og independent and separate state. The ultimate goal of the Palestinian organizations coincides with the designs of their Arab sponsors. Naunsa man yung mga sponsors sa mga Arab countries, no? The objective is to eliminate the Jewish state and establish an Arab nation in its place. Mao gini lang plano nga mawala ng mga Hudiyo, mawala ng Jewish state o nga makambyuan siya og Arab nation. Mao gini lang gusto. Mo nang wala gitawag kalinaw diha sa Israel. Hangtod na siya sa pagbalik sa atong Ginoo, dito na makabaton og tinuod ng kalinaw. The very existence of Israel has been a constant source of irritation to the Arabs. The series of defeats the Arabs have suffered since 1948 fosters and demands revenge. Muna ilang una-una, manimalos po sila, a final settlement of the dispute. The Palestinian revolt is a new tactic in the ongoing conflict. Through maximum media exposure, the Arabs hopes to demonstrate that the Jews are the oppressors, the source of Middle East strife, a turn in the side of the world. So, pinibaya sila at nakita, yahay ba ni sila og propaganda, no? Ang pikas mo propaganda nga ang mga Hudiyo wala sunod sa human rights, pero ang pikas po ato nakita violators po sa human rights, no? So the very existence of Israel has been a constant source of irritation to the Arabs. The series of defeats the Arabs have suffered since 1948. Suffers since 1948. Feasters and demands revenge a final settlement of the dispute. The Palestinian revolt is a new tactic in that ongoing conflict. Through maximum media exposure, the Arabs hope to demonstrate that the Jews are the oppressors and the source of Middle East strife. Without sila a turn in the side of the world. Tunok daw sila. Mga nilang una-una, tunok ang mga Hudiyo sa kalibutan. As the flames of war flicker and threaten to spread, the United States seek
a peaceful settlement between these two historical adversaries. No? Maning gibuhat sa Amerika. No? Americans easily deceived by peace overtures, believe because we desperately wish to believe that this time some treaty will be binding. Yet we should learn from experience that the signing of peace treaties does not guarantee an end of war. Balik ko na ko, yet we should learn from experience. Kadaghan naman na sila nagpinirmahay og peace treaty. Pero hangtod karon, sige mangyapon na sila gubat. Until such time nga doon na sila peace treaty nga magapanghitabo sa 7 years tribulation. Og mahuman ang peace treaty pagkahuman po sa 7 years tribulation, which is muna nang tinuod nga kalinaw, pero that will happen when the Lord Jesus Christ will establish His kingdom as King of Kings and Lord of Lords. So we fail who controls history. Hinumduman na to nga nag-control sa history si Jesus Christ ng God. So who controls history? The Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ is the same yesterday and today, yes and forever. Makining sa Hebrews 13:8. There is no instability with God. Kung maghisod gani kag Dios, dili gid siya unstable. Stable gid siya. Sumala pa sa James 1:17, His plan is perfect from its inception to its conclusion. That plan unfolds as a sequence of divine administration called dispensations. Since God has revealed to us in His Word information pertinent to its dispensation, we can determine what the near and distant future impact will be on world events. So Deuteronomy 29:29. The dispensational interpretation of Scripture is the key to the correct understanding of current and future conflicts in the Middle East and the role of the Jew in world history. Kinalang masabtan nato kini siya, no? Una gid ang dispensation nga masabtan nato. Now, simple man lang atong dispensation gid, no? Atong nakita din na gidivide na to sa unom parang dali kay nato masabtan. Panahon sa mga Hintil, gikan kana kay Adam nga kang Abraham. Panahon sa mga Hudiyo, gikan kang Abraham. Ngato na siya sa gitawag na to pagkatao ni Jesus Christ o gitawag na to gikan sa pagkatao ni Jesus Christ nga sa kamatayon, mao nang gitawag na to hypostatic union. And then gikan sa iyahang kamatayon, dito nagsugod ang iglesia po sa 30 AD. Gikan sa 30 AD ngadto sa rapture, gitawag na to nagpanahon sa church age, which is mo nang panahon nga kita nabilong, no? By now we are still in the church age. O gi-insert kita, gitawag kini siya intercalation. We are inserted, no? Sa gitawag na tong kalendar, which is supposed to be wala. Pero tungod kay wala magatuo ang mga Hudiyo, ang ilahang na-consume sa ilahang buluhaton sa sulod lamang sa 483 years ug nakulangan og usa ka semana, which is equivalent to 7 years ni gipanagnaw sa ni Daniel sa Daniel 9:24-27. Busa naputol sila, gi-insert ang Israel. Og busa, ang kulang nga 7 years, mao ka nang mahitabo din sa 7 years tribulation. Mao na sab kanang panahon nga ang nasod ng Israel, mao na sab ang magpropagate sa pulong sa Dios sa tibuok kalibutan. Automatic na adunay 144,000 ka mga Hudiyo nga mga luwas nga diin magawali sila sa tibuok ng kalibutan sulod sa 7 ka tuig. Mao ka nang sa dispensation. And then after sa 7 years tribulation, kay duha man na ka route, no? Kung magtutuo ka, ang imong route langit. Kung dili ka magtutuo, ang imong route mo ang yuta, no? So kung magtutuo ka, ang imong
ang imong agian mao ang langit, agi ka sa Bema Seat Judgment. Sulod sa 7 ka tuig hinatagay og ganti dito. Og sumala sa atong mga agi sa kalibutan, kung dili human god ang atong agi, kung ang atong agi divine god, aduna kitay ganti nga madawat sa Bema Seat Judgment, in which mausab ka na ang preparation sa pag-establish ni Jesus Christ og kingdom, nga diin kita magahari uban kaniya. Jesus Christ maghari, hari sa mga hari, o ang ihang paghaharian niya na, yes, nahibalo biya kita nga nagkinahanglan po siya og mga hari sa ubang mga dapit. Wala nagpasabot nga dili niya kaya niya, pero yes, gamiton niya ang mga magtutuo sa panahon sa iglesia nga magahari kauban niya sulod sa kalibo ka tuig. So, yun na ang ruta, no? Musaka sa taglangit, Bema Seat Judgment sa ta, kaya magtutuo man ta. Pagkahuman sa Bema Seat Judgment, manawag si Jesus Christ, mauban ta ni Jesus Christ pagkanawag sa kalibutan, and then Jesus Christ mag-establish na siyang millennial kingdom. Ang dili magtutuo, ingunan niya ang ruta nila. Sa pag-rapture, sila mabilin sa yuta, o sa pagkabilin nila sa yuta niya na musulod sila sa 7 years tribulation. Umaw ka ng series sa atong teaching sa kada Domingo, no? Sa atong simbahan, no? Musulod sila sa 7 years tribulation, o dito maka-encounter sila sa 7 ka mga silyo, 7 ka mga trompita, o 7 ka mga panaksan, no? 7 seals, 7 trumpets, o 7 bowls. Napunta na ikaupat nga 7 thunders, no? Pero wala na ipaapil tungod kay kung ipaapil pa ang 7 thunders, wala na itaw nga maka-escape sa kalibutan. Mahurot nagkamatay. Busa sa kapitulo 10 sa Libros Pinadayag, gipaubos ka na siya, wala ka na siya gipaapil kay sa katuyuan nga nay mga tao nga mahibilin, o muna po ng mga tawhana ang magsugod sa panahon sa millennium. Katong mahibilin sa 7 years tribulation nga buhi, mosulod sila sa millennium, o pagsulod nila sa millennium, mao ka ng mga tawhana ang paghaharian nato nya si Jesus Christ maghari as King of Kings and Lord of Lords. Kumunang sa millennium. Now, moabot punta niya nga pagtuon dinha sa millennium sa paghari ni Jesus Christ. Matagsa-tagsa po na nato o unsang katuyuan o nganong nga adunay millennium o unsay purpose nga nganong naa kita dinha o unsay characteristic sa panahon sa millennium ato po nang ma-take up gihapon. So atong tagsa-tagsaon ka na siya ang route sa mga believers, marapture, sugat sa panganod, dalon nga to sa ikatulong langit, Bema Seat Judgment kauban ni Jesus Christ, hinatagay og reward sumala sa atong mga nabuhat sa yuta. Kung imong agi is human good, wala kay ganti, wala kay reward. Kung imong paghago is divine good, adunay kay ganti, adunay kay reward. Pwede ka nga maghari sa paghari ni Jesus Christ dili sa panahon sa millennium. Sa diyang munawag si Jesus Christ, uban ta niya sa pagkanawag sa millennial kingdom, maghari si Jesus Christ o kita maghari usab uban kaniya. So ang mga tao sulod sa 7 years tribulation, ang makalahutay sa 7 years tribulation mao kanang gisulat sa Matthew 24:13, ug ang mulahutay hangtod sa katapusan. Unsang katapusan gisugotan nina? Katapusan sa panahon sa Israel, kay mao nang katapusan sa Israel. Kung makalahutay sila niya ng 7 ka grabing kalisod sa kalibutan, great tribulation, makalahutay sila nga buhi, siguro magtago-tago sila niya sa mga lungag, and then makasurvive sila for 7 years. Pagka-survive nila sa 7 years, sulod sila sa millennium. Physical body nga masulod sa millennium. Ug busa magminyoanay pa puna sila niya sa millennium, then manganak pa na sila, magdaghan pa na sila pag-ayod niya sa millennium, ug mausab ka na siya ang atong pagharian. Kaya kita niya ng panahon na wala naman ta, maghari naman ta uban kang Kristo Jesus. So mo nang dispensation nga dapat natong masabtan, and then after sa millennium mo na ng eternal state na.
Mao na ng bagong langit, bagong yuta, ug bagong Jerusalem. So gitawag na sa end of human history. Humana ang kasaysayan sa tao o mubalik na ang gitawag na to final nga design sa Dios nga magapanghitabo sa iyahang mga binuhat. Mubalik na ang pagkabalaan sa tibuok nga kasaysayan o mao na lang magkinabuhi na takauban sa Dios so like tapusan. So mo nang sa dispensation, no. But ato sang padayon kining the future crisis in the Middle East, no. There is ata, no. The Bible so clearly defines gitawag na to the Middle East hostilities of the future as to roll out all conjecture. But the Christian simply cannot superimpose future conflicts on the present situation and assume that prophecy is being fulfilled before his eyes. The church age is an era when there is no biblical prophecy to be fulfilled. So, buti pasabot nga sa panahon sa iglesia, sa atong panahon karon, ang prophecy nga atong gihulat na lang mo ang rapture. Wala na prophecy nga matuman sa atong panahon karon, except niya na ang gitawag na to rapture of the church. Mao na ang atong ginahulat. So, wala na ilain pa, no? So, the Bible clearly nagahisgot kiniana, no? So, the next prophetic event will be the rapture or the removal of the church from the earth. Muna sa 1 Corinthians 15:51-55, in the twinkling of an eye, in the jerking of an eye, no? We shall be changed. And then Philippians 3:21, o bisa man sa 1 Thessalonians 1:10, o gusab sa 1 Thessalonians 4:13-18. O bisa man sa Revelation 3 verse 10. So the rapture includes the resurrection of all believers who have died during the church age. So, tanang mga gitawag na to mga believers niini nga nangamatay sa panahon sa church age atong nakita. Yes, ma-resurrect sila, mabanhaw sila. Pagkabanhaw nila, kita nga mga buhi, kita lalinon uban nila, uban sa katong nabanhaw. Musugatan ni Jesus Christ panganod, o pagsugat na to kay Jesus Christ panganod, dalon kita niya sa ikatulong langit. O mao ka nang gitawag na to the throne room of God. Dito mo tubang punta sa atong graduation, sa 7 ka tuig nga graduation, bima seat judgment, hinatagay og reward, no? So then those believers who are alive at the time will be caught up with the newly resurrected believers to meet Christ in the air. Mao sa 1 Thessalonians 4:13-18. The rapture terminates the church age and initiates the tribulation. So, nanang panahon na, mahuman na ang panahon sa iglesia. Dinha mahuman ang panahon sa iglesia, ug magsugod na usab ang panahon sa Israel, sulod sa 7 ka tuig. Mabitaw ng automatic yun sa pagkahuman sa signing sa peace treaty niya na sa gipanagna ni Daniel chapter 9, 24-27, automatic adunay mga luwas nga 144,000 ka mga Hudiyo. Now kana siya iha na nga buhat sa Dios, dili na buhat sa tao. Automatic na. Through the sovereignty of God, yes, kay siya man gid ang magbubuot sa tanan ug siyang nahibalo ug unsay angay pagabuhaton. Sinenang panahon na adunay mga luwas nga 144,000 nga mga Hudiyo. Hudiyo na tanan, ha? Kaya narabay nagatudlo niya na nga dili daw na Hudiyo. Now, klaro kaya nang gihisgutan nila sa Bible sa Book of Revelation nga gikan sa mga tribo sa Israel kana siya. Tag 12,000 kada tribo kana siya. Kay 12 ka tribo man sila, 12 times 12 equals 144. So meaning 144,000 ka mga Jewish evangelists ang mahitabo niya ng panahon na sa 7 years tribulation. Mauna silang magawali sa yuta, pagasilyuhan ka na sila, magawali sila sa yuta, sulod sa 7 ka tuig. And then aside sa ilaha, napoy magwali nga gitawag na to, katong mga magtotoo, nahimong magtotoo sa panahon sa 7 years tribulation. Bisan sa kalisod sa panahon, yes,
Nagyapoy mga pipila nga mga bisan gina-persecute ang mga tao na ng panahon na sa gihapon, ang mga gina-persecute nga nagtago-tago na may panahon nga makakauban sila nitong mga dili magtotoo. Ug busa, halimbawa, midagan sila sa langob, magtotoo sila. Di sila magpamarka sa 666. Na po yung mga dili magtotoo nga miapil pod nga di pod magpamarka, tago po sa langob. So sila, mahimo po sila nga pwedeng magasangyaw dito. And then, si Moses ug si Elijah sa Revelation 11, ma-resuscitate po sila. Mabuhi sila. Nga nung ang term na to ma-resuscitate, nga nung dili resurrect. Tungkol kay mamatay mo sila balik. No? Dahil man tong resurrect, kay di naman to mamatay. So ma-resuscitate lang sila, sulod sa tulog ka adlaw, and then pagkahuman sa resuscitation, mamatay rin gihapon sila balik. Pero makita sila ni Satanas nga mulupad sa padulong sa langit, no? So, magwali po to sila sa in the middle of the tribulation. Sulod sa 3.5 years, magwali si Moses and Elijah, din harapod sa gitawag na to nasod sa Israel. So, grabe ang evangelism na ng panahon na. Why makatupong sa evangelism sa tanang dispensation? Ug moyon kang gwapo ang church kay naga-evangelize pag maayo, no? Dili magkatupong sa gitawag na to dynamic sa evangelism nga magapanghitabo sa 7 years tribulation. In spite sa kagubot sa kalibutan, ang evangelism, no? Grabe ang evangelism sa tibok ng kalibutan. May balong ngano kana tungod kay ang policy sa Ginoo, grace before judgment. Bot niya pasabot nga una pa ang tao iyang bautismuhan sa kalayo, kay baptism of fire ba ang sunod niya na kung di sila magtotoo. Before sila bautismuhan sa kalayo, nasa grasya ng ilang madunggan. Makadungog sa sila sa pulong sa Dios, ug pagkadungog nila sa pulong sa Dios niya napa sila option, napa sila volition, napa sila choice nga mopili sa pagtuo ug sa dili pagtuo. Now, dili lang ang gitawag na to, bisan man si Moses o si Elijah magwali niya na, aduna pagitulog ka mga anghel. Gikan diri sa Kapitulo 14, 15, 16 sa Book of Revelation. Sa Revelation 14, 15, ug 16, ito nakita, na paghipoy magwali niya nga tulog ka mga anghel. So, gitawag na to kanis sa daog 4 waves of evangelism during the 7 years tribulation. The first nga grupo sa mga ebanghilista niya na mo ang 144,000 ka mga Hudiyo. Ang ikaduha nga grupo sa mga magwawali niya na atong nakita mga katawhan nga nangaluwas nga nakasulod sa 7 years tribulation. Pagsulod nila sa 7 years tribulation, nangaluwas sila dito. Wagi sila nagpamarka sa 666, tago sila. Siguro na sila sa mga lungag, na sila sa mga forest, o sulod sa 7 ka tuig, di man lagi mahurot po sila kamatay kay ang Diyos na may protection nga to kanila, no? So, grabe ang evangelism sa 7 years tribulation. So, napa si Moses ug si Elijah sa chapter 11, and then napa yung mga anghel nga magwali pod na itungod sa kingdom of God, no? Okay, just remember nga pila na lang ka mga tuig gikan niya na mag-establish na Jesus Christ of kingdom, no? So mo kana nga ang policy sa Ginoo, grace before judgment. Dili gid pwede nga dili makadungog sa maayong balita ang tao. Una siya paghahukman sa Dios, makadungog gid siya niya na, no? Now, dili na kita, unfortunately, tumultuous world conditions encourage distortions of prophecy, no? Morning kalibutan, no? Gusto gyud nilang i-distort ang prophecy. So, any similarities between current circumstances and tribulational events incite a glut of speculation. The presence of a recognized Jewish state in Palestine and the alignment of nations as foretold in Daniel 7 and even in Daniel 11 and in Revelation 13, 16, and 17
do not signify that we are now expecting the tribulations or witnessing the beginning of the Armageddon campaign. So this future military campaign will actually occur at the end of the 7 years tribulation, as Christ returns to join in the last battle and deliver the Diyos. So, hinumduman na to, no? Mintras nga dili pa gid moabot ning Great Tribulation, kining atong tribulation karon, naon po tay tribulation karon. Pero kining atong tribulation, layo ra kay kini siya ikumpara dito sa 7 years tribulation. Kaya ang 7 years tribulation na divide po na siya sa duha. Gitawag nila tribulation o Great Tribulation. Muna ang definition sa mga theologians. Pero ang tinuod niya na sa first 3.5 years, kanang gistawag nila nga gamay na ng tribulation sa second half sa 7 years tribulation. Pero ang tinuod niya na, grabe ng kagubot siyota. In fact, pagsakgaw pa lang daan sa mga magtotoo, mga lisang na ang mga tao sa tibok kalibutan. First time in history nga adunay daghan kay mawala sa tibok kalibutan. Magbanggaanay ang mga sakyanan, mga crash ang mga eroplano. Kung naay mga magtotoo nga piloto, naay magtotoo nga driver, mawala sila. So ilahang car magpalain sa pagdagan, bangga. Kung naslay piloto nga magtotoo, mawala ang piloto, dito siya sa verse 7, sugat siya kay Jesus Christ. And then, pag sugat niya kay Jesus Christ niya sa verse 7, mabili ng aeroplano. Dive po ng aeroplano. So, grabe ng kayo sa kalibutan at the beginning pa lang sa 7 years tribulation. Ang gisgutan lang din nga mahimong great tribulation, ang second and a half, tungkol kay dito man magapanghitabo, ang gitawag Armageddon campaign. Then, ang tanang mga armies sa tibuok kalibutan, the armies of the north, the armies of the south, the armies of the west, and the armies of the east, magsugat silang tanan din sa Valley of Jehoshaphat. O dito, wala sila kahibalo ng ilang kaaway di ay mas Jesus Christ. Dito, ato makita, gisgutan, gidescribe sa Biblia nga ang dugo musangko sa bukados kabayo. Meaning, grabe kaayo ang slaughter, great slaughter ang magapanghitabo sa 7 years tribulation. So, mo ka na siya, no? Dahin kita? So, regardless of how long the present churches continues, we can expect further kadali sa nawala ta, no? So this future military campaign will actually occur at the end of the tribulation, as Christ returns to join in the last battle and deliver the Diyos. Proteksyonan mo ni Jesus Christ, no? Ang mga tao niya na, nagtuo sila niya na nga kini, mapuo na yun nila ang mga Hudiyo, pero by that time, hindi nila mapuo ang mga Hudiyo. Ang pulong sa Diyos, nag-ingon sa Matthew 24:35-36, Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Mahanaw na lang ang langit ug ang yuta kaysa akong pulong nga magpabilin gayod. Bot sabot nga may katumanan gayod ang pulong sa Dios. Kung iyang pulong nagaingon kining henerasyon dili gid mahurot og kamatay, dili gid mahurot og kamatay ang mga Hudiyo, bisan pag unsaon ni Satanas pagpamaagi sa paglutos o pamaagi sa pagpatay, dili gid. O katong nakita ka na siya, daghan ng mga panahon nga gusto mga matay ang mga Hudiyo. Gikan pa sa pagkaulipon nila sa Ehipto, dinhi na sa gitawag natog sa panahon ni Esther, sa dihang naulipon sila sa Persia, and then naulipon sila sa Babylonia. Grabe po itong invasion sa Babylonia, then invasion sa Persia, invasion sa Greece, invasion sa Roma. O atong nakita din ha, wala gihapon mahurot gid sila. O sa ikaduhang gubat, Second World War, yes, hapit sila halos tanan ng mga Hudiyo sa Germany gipang butang sa gas chamber. Apan sa gihapon wala gihapon sila mahurot.
Ay, Padali. wala. Sorry gyud kinay apon ako sa likod, no. Wala ay maka-control. So regardless of how long the present church age continues, we can expect further periodic outbreaks of hostilities, not only in the Middle East, but also in other parts of the world. Jesus Christ warned of wars and rumors of wars until He returns. But ang iyang isgutan din ang kining sa 7 years tribulation. Kung malunggan nyo kining mga gubata, kining gubat sa 7 years tribulation, hapit na ang iyang pagbalik pagtunog siyota. Matthew 24:6. So in spite of these persistent conflicts in the world, His immutable promise of a future return assures that human history will complete the full dispensational course. So matuman gining dispensational course gyapon. The present Middle East crisis is but one of those wars the Lord referred to in Matthew, in the book of Matthew. So kanang gubat sa Israel, no? Just as certainly the pose to eradicate the Jews will persist, Satan has sponsored antagonism toward the Jews throughout history, the current age being no exception. However, Satan will initiate a period of unparalleled anti-Semitism in the tribulation. His all-out effort will culminate in that future day when 4 major power blocs will converge on Israel in an attempt to utterly annihilate the Jews. Satan reasons that if no Jews survive, God's character will be impugned because His covenant word to Israel is proven false. Mamuning lahang kuwan ko ni Satanas, mamuning lahang gitawag na to last nilang pamaagi, last nga schemes, no? Gusto yun na mamatay ang tanang mga Hudiyo, kaya kung mahurot na nagkamatay ang mga Hudiyo, nagpasabot nga ang Diyos dili tinod sa iyong mga saad, kaya kinsa may manunod sa yuta nga gisaad sa Diyos ngadto kanila, nga nahurot man og kamatay ang mga Hudiyo. Muna si Satanas gigamit niya ang iyang influence nga ang tanang mga nasod makigbatok gyud sa mga Hudiyo. So muna sa 7 years tribulation ang tanang nasod makigbatok ngadto kaniya. King of the North, King of the South, King of the West, King of the East, moatake sila sa Israel, but by that time si Jesus Christ ang ilang makalaban. Satan reasons that if no Jews survive, God's character will be impugned because His covenant word to Israel is proven false. So to understand the scenario for the future conflagration in the Middle East, we must know the essence of prophecy concerning the resumption and course of events in the final 7 years of the Jewish dispensation. Dapat may balutan ining dispensation sa 7 ka tuig para sa mga Hudiyo. So 2 important factors will herald the beginning of the tribulation and acceleration Satan's offensive against the Jews. So okay, ako na lang yung tiwason ng duha. So 1, the removal of all believers from the earth at the rapture of the church. Mao ka na pagsugod sa gitawag na to. Once ma-remove ang church, sugod ang tribulation. Number 2, the removal of the restraining ministry of the Holy Spirit. Nung anong ma-remove ng po ang restraining ministry of the Holy Spirit, hangtod nga na pa ang mga magtutuo sa kalibutan, ang balang espiritu magpabilin pa ang iyang ministeryo sa pag-restrain. Unsa man bot sa the restraining ministry of the Holy Spirit, dili pa gid mahitabo ang 7 years tribulation. Dili pa pwede nga ma-experience sa mga magtutuo ang 7 years tribulation. Dili ta pwede maka-experience niya na. Muna nga kinahanglan nga kuhaon sa ta kay sa dihang makuha na ta sa kalibutan the removal of the restraining ministry of the Holy Spirit, no? Sa dihang mawala na ang tanang mga magtutuo sa yuta, now niyan ang panahon na yes, pwede nang magsugod ang 7 years tribulation. And just remember nga ang every believer
adunay Holy Spirit gipuy-an sa balang espiritu. Ug busa dili pwede nga naa sa yuta ang mga magtutuo niya ng panahon na sa 7 years tribulation nga di natay tag sa kabalang espiritu. So kinahanglan manglupad sa ta, mawala sa ang balang espiritu sa yuta, and then wala na ang pagpugong diha sa 7 years tribulation sa Holy Spirit. Well, din hina sa taman ang pagtuon sa pagtuon nato karon. And then atong ipadayon kining atong pagtuon sa anti-Semitism. So sa sunod na usab nga hibis, after the rapture, the tribulation commences with 3.5 years of power politics in which 4 major spheres of influence mo ni atong pagkatunan sa sunod nga hibis. Okay, insakto gyud ang atong oras, mag-aampo ta. Akong akong basahon ang mga sunod sa ato pagkahuman sa atong pag-ampo. Amahan na mo nga Diyos, nagahatag kami og pagpasalamat pagdayon kanimo bisan man sa panahon ni gihatag ni kanamo. Kami adunay panahon sa paghisgot-hisgot pagtuon sa imong pulong, especially sa current events sa mga panghitabo sa among kalibutan karon na naka-focus usab sa Middle East. Father God, salamat nga yes, nahibalo kami nga adunay rapture nga magapanghitabo before sa tribulation, but among nananaw Father God ang panghitabo namo karon nga diin adunay susama nga hulagway sa gi-describe diha sa Book of Revelation nga magapanghitabo sa 7 years tribulation. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kaayo. Ginauli na ko tanang pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya ang anak kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.